guys! Welcome back to my channel. Ngayon po ay samahan niyo po akong gumawa ng aking version na coffee jelly color. Na tumpak po ngayong summer dahil sobrang init. Una po ay gumamit po ako ng 3 kutsarang plain coffee. Kayo po kung gusto niyo po ng mas matapang, okay lang. Ito po ay naayon sa inyong reference o panlasa. At isunod po natin ang 1 cup na warm water. Paghalo-haluin natin. Halo lang po hanggang sa matunaw ng tuluyan ng lahat ng coffee granules. At isunod natin ang 1/2 cup na sugar. Kung gusto nyo rin po ng mas matamis, okay lang, dagdagan nyo ang sukal nyo. Then haluin po uli. Paghaluin po natin uli sila hanggang sa, kasi para wala na ring matira na na asukal, halo lang po. Pagkatapos po nating haluin ng asukal at kape, ito po ay kailangan po nating salain para sigurado na walang matirang buo-buo. Sasalain po natin ito. Kasi po nakikita nyo, meron pong natitira na buo pa. Kahit anong halo nyo, meron pa po. Hindi po maiwasan na may matira pa siya. So, kailangan po nating haluin. Salain pala. Sorry. Tapos tatanggalin po natin yung mga bula-bula na yan, guys. Pagkatapos natin salain at tanggalin yung bula-bula, guys, iset aside natin yung mixture. Saka natin ihanda yung ating gelatin mix. Gumamit po kayo ng warm water, mga half cup. Ito po ang ginamit ko na gelatin para po tumigas siya. And then ito po kasi ang available rito sa Hong Kong. Make sure lang na yung gagamitin nyo na tubig is warm din, guys. Mga 1.5 kutsara. Tapos kanawin natin. Kasi para nagbubuo-buo yan eh. Haluin natin mabuti yan. So, yan ang kalahat. Halo lang, guys. Haluin lang, guys. Kung napapansin nyo, may namuo agad siya dun sa may kutsara. Kaya kailangan po talaga kanawin po natin mabuti. Pag okay na siya, ihalo natin ngayon yung gelatin mixture doon sa coffee mixture na ginawa natin nung una at haluin mabuti. Halo lang, guys, para balance yung kanyang pagkakahalo niya. Para pantay-pantay. Haluin po natin mabuti. Pag nahalo naman uli lahat silang dalawa, lahat ng ingredients na yon, ilagay na natin siya sa plastic container. At tanggalan uli natin ng mga bula-bula, guys, para pantay-pantay, para magandang tingnan at para mas smooth siya. Tanggalin po natin yung mga bubbles na yan.
Pag nahalong mabuti na at naalisan na po natin ng bubbles, ito po ay time na para ilagay sa refrigerator at palamigin natin ng at least 2 hours o mas matagal, mas maganda. Kasi mas firm ang kanyang, mas magiging firm yung jelly, guys. Minimum of at least 2 hours. So 2 hours is okay na, and then time to slice the jelly, guys. Kayo kung anong size ang gusto nyo, maliliit, malalaki, tidbits, or ano ba ang gusto nyo, gawin nyo po ayon sa inyong kagustuhan. Wala pong pumipigil. So excited lang ako. Natatakam na ako. Ito po ay napakaganda para po sa mga coffee lovers. Ito pong nagawa ko, hindi po masyadong firm kasi 2 hours nga lang sa rep, pero okay na rin naman siya. Hindi na ito matutunaw pag ilagay sa tubig. Then, i-transfer na po natin sa baso o sa mug o kung saan yung gustong ilagay yung ating jelly. Excited na ako, guys, uminom, at ako ay takam na takam na. Init-init talaga. So, yung mga natitira po, yung may hindi po tagamano na marami, may matira siya, pwede nyo i-reserve nyo yan at ilagay nyo sa safe na lalagyan, sa safe container, sa plastic container, at ibalik uli sa rep. Para po sa future use nyo or anytime na gusto nyo uminom, gumamit, meron kayong madudukot. Then, ang last step, guys, ay ang paglalagay natin ng milk. Ang ginamit ko pa dito ay soya milk. Kasi yan lang meron kami sa ngayon. Kung wala po kayong soya milk, pwede po yan kahit ano ang ilagay nyo. Kahit na plain water lang po ay pwede kasi malasa na po yung ating jelly. And then, lagyan po ng ice and everything is done. Enjoy the summer with this super cool cooler, guys. Thank you for watching. Please don't forget to like, share, comments, and subscribe. And I'll see you on my next video. Bye!